Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction ngayon itong Facebook reel by Labuduls PH tungkol sa pahayag ng Supreme Court spokesperson at Attorney Camille Ting sa ombudsman clearance ni Secretary Boying Rimulya dahil kahapon ba yun ay pabalita na sabi niya meron na siyang ombudsman clearance. Ito ngayon, I don't know how updated ito Sinasabi ni Attorney Camille Ting na wala pa. Wala pa talaga. Pakinggan natin siya. Ombudsman clearance. So si Secretary Rimulya tsaka si Chairperson Felix Reyes. Kasi we are not aware of the nature of these cases, it would be best to probably ask the Ombudsman about it. Actually, dalawa po sila wala pang Ombudsman clearance. So si Secretary Rimulya tsaka si Chairperson Felix Reyes. Kasi we are not aware of the nature of these cases, it would be best to probably ask the Ombudsman about it. Actually, dalawa po sila wala pang Ombudsman clearance. So si Secretary Rimulya tsaka si Chairperson Felix Reyes. Kasi we are not aware of the nature of these cases, it would be best to probably ask the Ombudsman about it. Actually, dalawa po sila wala pang Ombudsman clearance. So si Secretary Rimulya tsaka si Chairperson Felix Reyes. Kasi we are not aware of the nature of these cases, it would be best to probably ask the Ombudsman about it. Actually, dalawa po sila wala. Okay, so I don't know kailan ba ito na i-post, kung ito pa ba yung una niyang pahayag nung una, kasi nagsalita na rin siya nung una na sinasabi niya may dalawang walang clearance. Sinabi niya nung una na medyo nagalit ang isang kongresista, Congressman Flores Batang ng Bukidnon, na that's inappropriate. Huwag mong i-announce yung mga ganyan. Sabi ng nung last time na nag-announce siya na walang clearance si Secretary Rimulya. So kahapon nga, pumutok yung balita, si Secretary, kahapon ba, the other day, hindi ko matandaan but napanood ko yung interview niya sa media, si Secretary Rimulya nga, I have my clearance already, it has been submitted sa Judicial and Bar Council. So ito naman ngayon, I hope this is an updated announcement. Baka old. So wala pa. So ganito ang analysis ko yan. Posible, nabigyan ng clearance si Secretary Rimulya, dineretsong isinabmit sa JBC. Ito kasi si Attorney Camille Ting, spokesperson siya ng Supreme Court. Magkaiba ang Supreme Court, ibang entity ang Supreme Court, iba rin ang Judicial and Bar Council. Kung yung sinasabi ni Secretary Rimulya na clearance niya, isinabmit niya direct sa JBC Secretariat, baka ito si Attorney Camille Ting hindi niya alam. So these are possibilities. Kasi para bang conflicting statements. Kanino tayo maniniwala? Kay Secretary Rimulya o kay Attorney Camille Ting? So yun ang isang posibilidad. Meron ng clearance si Secretary Rimulya, hindi lang alam ni Attorney Camille Ting dahil spokesperson siya ng Supreme Court. Kailang dahil ang chairperson ng Judicial and Bar Council ay si Chief Justice Gismondo mismo. Baka itong si Attorney Camille Ting, kasama siya sa secretariat ng JBC. Ang JBC, baka wala silang sariling spokesperson. Kaya ito ngayon, nagsasalita si Attorney Camille Ting na wala pa. So, hindi natin alam kung ano ba talaga. One thing is sure,
gumugulong na ang proseso ng JBC. Tapos na ata yung interviews, ngayon deliberation na lang, pinagpipilian. So ulitin ko yung explanation ko kahapon na merong 7 members ng JBC, chairman ang Supreme Court, mayroon atang 3 retired justices na kinuha. So 4 na, merong representative ng academe, mayroong representative ng Congress, at mayroong representative sa executive, which is the SOG. So, si Secretary Remulla, actually, member siya sa Judicial and Bar Council. So, yan ang 7 member ng JBC. Lahat na mga applicants ng, example, may magre-retire na Supreme Court Justice. So, yung mga applicant, dadaan sa Judicial and Bar Council. Sasalain nila ngayon, tapos pipili, shortlist, 3 ata, isasubmit sa presidente, and then, pirma ang presidente. Mamimili siya sa shortlist na 3. Okay? So, sa ngayon, 6 na lang ang member ng 6 na lang ang member ng JBC dahil automatic nawala si Secretary Remulla dahil applicant siya. So, sa 6 na member, para mapasama sa shortlist, kailangan makakuha siya ng 4 na boto. Na, sa dami ng aplikante, 17 applicants, opinion ko lang ito, baka mahirapan si Secretary Remulla na mapasama sa shortlist na 3. Kasi ang daming mga mas qualified sa kanya. May isang active Supreme Court Justice, may 2 retired Supreme Court Justice, mayroong Court of Appeals Justice, may sandigan, presiding officer. Kung ako ang nasa JBC, yun ang mga pipiliin ko. Kaya lang, nothing is impossible. To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe. Yan po ang impossible dream ni Secretary Remulla. Tingnan natin kung matotoo ba ang kanyang impossible dream na maging ombudsman. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Sa ngayon, ang sweldo natin is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para itong tribo makapagpatayo ng mas maayos nilang tahanan kasi tumutulo na po ang kanilang bubong. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang yero nga naa sa balay, so muna ni siya ang ipanghatag sa mga tao nga itabang kadtong nagpangalisod nga mga guba ng ilang balay, ug muna ni sila upat sila ka pamilya ang nagkuha karon og yero. Sigarilyo pa man. So muna ni ang kargahan nila nga motor lang. Pangit daw po peste. Karon abot na gyud ang yero. Ug karon mo na ni ang kadako sa buslot sa balay ni Auntie nga balo nga natagaan na mo yero.
Ante, pila na din ni katuig imong balay, ante, nga inane na ang itsura. 25 ko na ni katuig nga balay. Oo. Ko sa Ginoo kay atop na jud ko kay lista ni akong balay. Oo, lagi. Nga naman, ante, nga wala man ni na sa 25 katuig, wala siya na ilisdan. Wala may atong ipalit. Lagi, ante ba? Oo. Salamat kaayo sa nagatag nagsuporta sa singa naka ilis na jud ko balay. O atong Salamat kayo.